From the perspective of the so-called middle forces, no? Kasi alam natin na Mhm. biyak yung unit team noong Mhm. 2022. Ngayon, nadidinig natin si Sara Duterte, medyo madaldal Hmm. sa kanyang mga proposals dito sa Ah. pagtugon dapat ng gobyerno sa Iran Mhm. conflict. Ang isang pagbasa dyan, mukhang ginagamit ito para atakihin yung administrasyon and to further Hmm. destabilize it. Pero nga, from the Mhm. perspective of the middle forces, mga political figures like yourself, how should ordinary Filipinos look at this? Kasi talaga namang may makikita tayong mali o pagkukulang lagi doon sa Right. sa sa gobyerno. Pero on the other hand, meron din ganitong factor yung mga Duterte. Mhm. Well, par for the course na kapag may ongoing political confrontations tapos may sumabog pang giyera sa isang malaking rehiyon ng mundo, par for the course na magpapatuloy o titindi yung mga banat ng mga puwersa na gustong kunin ulit yung kapangyarihan. So, it's something na well, we have experienced even before the war started, and talagang hindi nakakagulat para sa akin Mm. maobserbahan 'yan sa ngayon. Sa panig naman namin, sa opposition, so again, we've continued with our constructive critiques, saka yung pagpresenta namin ng mga alternatibo even before the war started. And lalo na ngayon, mas naging urgent matter of survival nung ating mga kababayan, both physical sa mga nandun sa rehiyon at saka economic survival ng kanilang mga pamilya dito at lahat nating mga Pilipino na apektado nitong mga sumisirit na presyo. And it's also incumbent upon us dahil sinasabi naming opposition kami and we want to make the better offer, the more attractive offer sa ating mga kababayan na maging kapaki-pakinabang din sa mga panahong ito. So, all the more sa ganitong konteksto, I think that constructive critiques are called for. Support for correct moves and calls is also called for. At yung mga konkreto naming proposals, I think have all the more value. Kaya I'm happy to be able to contribute itong ideya ng supplemental budget, specific items, with specific amounts, and specific na pagkukunan din no ng mga pondong ito. The sources we've identified, possible sources we've identified so far, Christian, ay nagsusuma total ng higit pa sa Mm. 52.8 billion pesos. So, useful na i-consider ng ating economic managers. Actually, maganda yung mga ganyang proposal sa very concrete, Mm. very detailed Yes. at alam mo kung Mm. saan nanggagaling yung pondo. Correct. Kasi madali Yes. mag-suggest Mhm. for propaganda purposes. Pero Lamang. paano naman yung laman? Mm. Yeah, if I could share, Christian, yung nakita namin so far, possible sources of funding para dito sa supplemental budget, 70 billion mula sa discontinued flood control projects in 2025, 2.5 billion pesos from the agri-machineries sa PhilMech agency, attached agency ng DA. Pwede rin nating i-phased obligation, no? Yung large-scale infrastructure projects para in those phases to free up some of those funds Mm. para dito sa supplemental budget. 17.5 billion pesos para sa hosting ng ASEAN 2026 summits or meetings. Pagkatapos nilang i-rationalize yan, may ma-free up na ilang funds tingin ko para dito. Okay. Of course, yung walang kamatayang loans and LGU co-financing. So may complementarity din na pwedeng mangyari dito. Pag sinuma natin ito, Christian, that would be 89 billion pesos plus. So way above the Way above. 58.2 that I think we need. Mhm. Actually, articulate ko lang yung pwedeng isipin dito ng ordinaryong Pilipino na makakarinig po Aha. nito, no? 52.8 billion lang yan eh. Maliit yan kumpara dun sa Mm, mga ninakaw dito sa flood correct. control, di ba? Kumbaga maling-mali. Yes. Kumbaga it's something that we can Maning-mani. actually raise. Right. And to think 1 trillion yung na dikit na price tag sa flood control scam related corruption nung nakaraang taon. So, ano naman ang 52B doon? What is Mm. that? 5%. Oo. Mukhang ano Mm. lang yan, no? Di ba ibang flood control projects nasa 100 Mhm. billion eh? Ay, hindi, sorry. Correct. 100 million. 100 million. Million. Mm. Mm.